Minsan nagsisimula ito sa maliit na pangyayari tulad ng isang barko na umiikot sa dagat o isang drone na lumilipad malapit sa isang barko ng militar. Sa unang tingin parang simpleng insidente lang ito, pero kapag nangyari ito sa pagitan ng mga bansang may tensyon, mabilis itong nagiging malaking usapin. At kamakailan may isang insidente sa Baltic region na muling nagbigay pansin sa ganitong uri ng pangyayari. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ang video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Unti-unting tinutulak ni Vladimir Putin ang limitasyon ng NATO. Sa buong taon ng 2025, mas naging agresibo ang Russia sa paggamit ng hybrid strategy sa iba't ibang bahagi ng Western Europe. Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa sila ng hakbang na lumampas sa isang delikadong linya. Tinarget ng Russia ang isang French aircraft carrier. Isang malinaw na pagpapakita ng hamon at pagbaliwala sa NATO. Ngunit ang sumunod na nangyari ay naging malaking kahihiyan para sa Moscow. Nahuli ang Russia sa mismong akto at ngayon ay nakatutok ang mga mata ng mundo sa Kremlin habang pilit nitong iniiwasan ang pananagutan sa isang operasyong nabigo bago pa man makarating sa target. Noong February 26, may isang drone na inilunsad mula sa isang Russian ship. Papalapit ang drone sa isang target na nakadaong sa port ng Malmo sa Sweden. Ang target na yun ay ang French aircraft carrier na Charles de Gaulle. Nasa Sweden ang barkong ito bilang bahagi ng isang NATO operation. Habang papalapit ang drone sa direksyon ng carrier, agad na kumilos ang NATO para pigilan ito bago pa ito makalapit. Ayon sa ulat ng United 24 Media, ang barkong pinanggalingan ng drone ay ang Zhigulevsk, isang vessel na kabilang sa Baltic Fleet ng Russia. Ilang oras na itong umiikot sa Baltic Sea malapit sa port ng Malmo bago naganap ang insidente. Hindi ito lihim sa Sweden. Matagal na nilang minomonitor ang galaw ng Zhigulevsk. Nagpadala pa ang Sweden ng patrol vessel na HSWMS Rap, isang Tapper-class patrol ship, para bantayan ang galaw ng Russian vessel habang naglalayag ito sa Baltic Sea. Sa madaling salita, nakita ng Sweden ang lahat ng nangyayari. Akala ng Russia ay tahimik na gumagalaw ang kanilang barko. Ngunit nang ilunsad ang drone, malinaw na nakita ng Swedish monitoring system kung saan ito nagmula. Dahil dito, wala nang duda kung sino ang nasa likod ng tangkang paglapit sa Charles de Gaulle. Dahil sa mga ebidensya, halos imposible para sa Kremlin na itanggi ang pinanggalingan ng drone. Ngunit kahit malinaw ang sitwasyon, inaasahan pa rin ng marami na susubukan ng Moscow na umiwas sa direktang pag-amin. Ang Charles de Gaulle ay isang napakahalagang asset para sa France. Isa itong aircraft carrier na kayang magdala ng hanggang 40 aircraft. Para sa Russia, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng military capability ng France at ng NATO. May isa pang dahilan kung bakit sensitibo ang usaping ito para sa Moscow. Noong 2025, napilitan ng Russia na alisin sa operasyon ang nag-iisa nitong aircraft carrier matapos ang mahabang serye ng problema at pagkasira. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit itong nagkaroon ng aberya hanggang sa tuluyang mawalan ng silbi bilang isang operational aircraft carrier. Kaya para sa ilan, ang tangkang paglapit ng drone sa Charles de Gaulle ay maaring isang paraan ng Russia para magpadala ng mensahe. Ngunit kahit nakarating ang mensahe, nabigo pa rin ang operasyon. Mula pa sa simula, nahuli na ang Russia. Nakita ng Sweden ang drone launch. Ayon sa ulat ng The Telegraph, na intercept ng Swedish military ang drone bago pa ito makalapit sa French carrier. Hindi ito ginawa gamit ang fighter jets. Sa halip, gumamit sila ng electronic jamming operation. Nangyari ito mga 6 miles mula sa tabing dagat. Dahil sa jamming, nawalan ng kontrol ang drone at napilitan itong umatras o bumagsak sa dagat bago pa man makarating sa target. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong nangyari sa drone. Posibleng bumalik ito sa Zhigulevsk matapos mawalan ng kontrol. Posible ring bumagsak ito sa tubig ilang milya mula sa Malmo. Ano man ang nangyari sa huli, malinaw ang isang bagay. Ang tangkang operasyon ng Russia, kung ito man ay surveillance o posibleng pag-atake, ay nabigo bago pa man makarating sa target. Iniulat din ng BBC ang insidenteng ito. Ilang opisyal sa Europa ang nagsabing malinaw na provokasyon ang ginawa ng Russia. Ayon kay Jean-Noël Barrot, Foreign Minister ng France na sakay mismo ng Charles de Gaulle, nang mangyari ang insidente, ang pangyayaring ito ay isang ridiculous provocation. Sa madaling salita, ang tangkang operasyon na ito ay hindi nagdulot ng takot sa NATO. Sa halip, nagpakita ito kung gaano kahigpit ang pagbabantay ng mga bansang nasa Baltic region at kung gaano kabilis nilang kayang pigilan ang ganitong uri ng banta.
Ayon kay Jean-Noël Barrot, Foreign Minister ng France na nasa loob mismo ng aircraft carrier nang mangyari ang insidente, malinaw ang kanyang reaksyon. If indeed there is a potential Russian origin for this incident, the only conclusion I would draw is that it would be a ridiculous provocation. Sa madaling salita, kung talagang mula sa Russia ang drone, para sa kanya isa itong walang saysay na provocation. Nasa barko rin noong araw na yon ng Prime Minister ng Sweden na si Ulf Kristersson. Para sa kanya seryoso ang insidente pero hindi ito nakakagulat. Ayon kay Ulf Kristersson, kahit hindi pa nahuhuli ang Russia sa aktong paglunsad ng drone, halos lahat ay may ideya kung sino ang nasa likod nito. Sinabi pa niya na ang ganitong galaw ay matagal nang nakikita sa kilos ng Moscow. Ayon kay Ulf Kristersson, it is a Russian way of acting that we recognize from other places. Sa pagkakataong ito, hindi naging epektibo ang estilo na yon. Bagamat malinaw na may layunin ang paglapit ng drone sa Charles de Gaulle, hindi ito umabot sa target. Sa ulat sinasabing nakalipad lamang ito ng humigit kumulang 1 mile bago ito tuluyang mawalan ng kontrol dahil sa electronic jamming. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, hindi pa ganap na handa ang bagong hybrid tactic na ginamit sa operasyong iyon. Ikalawa, handa na ang NATO sa ganitong uri ng galaw mula sa Russia. Ipinakita rin ng Sweden na mayroon itong electronic warfare capability na kayang pigilan ang ganitong drone bago pa ito maging seryosong banta. Nanatiling ligtas at walang pinsala ang Charles de Gaulle. Sa katunayan, naging napakaayos ng interception ng Sweden. Kaya kung hindi nila ito inilabas sa publiko, maaring hindi pa nalaman ng karamihan na may nangyaring ganitong insidente. Ngunit kahit malinaw ang mga pangyayari, iba ang naging reaksyon ng Moscow. Sa ulat ng The Moscow Times noong February 27, tinanggihan ng Kremlin ang lahat ng paratang na may kinalaman ng Russia sa drone incident. Ang tagapagsalita ni Vladimir Putin na si Dmitry Peskov ay nagsabi na ang pahayag ng Sweden ay quite an absurd statement. Dagdag pa niya, wala raw impormasyon ng Russia tungkol sa naturang drone incident. Para sa marami, mahirap paniwalaan ang ganitong depensa. May mga saksi mula sa Swedish patrol boat na nakakita mismo sa paglipad ng drone mula sa isang Russian ship. Sa kabila nito, maingat ang naging kilos ng Sweden. Hindi agad sila gumawa ng dramatikong hakbang. Sa halip, inilatag nila ng malinaw ang kanilang ulat. Ayon sa isa sa mga spokesperson ng Swedish Armed Forces, a ship from the Swedish Navy observed a suspicious drone during a maritime patrol in the Strait of Öresund. In connection with the observation, the armed forces took countermeasures to disrupt the suspected drone. Contact with the drone was subsequently lost. Direkta at malinaw ang mensaheng iyon. Sinubukan ng isang operasyon, ngunit napigilan ito. Pagkatapos ng insidente, inanunsyo ng Sweden ang pagsisimula ng investigasyon sa ilalim ng batas na Tillträdesförordningen. Ito ang Swedish law na nagtatakda kung paano pinapayagan ang mga dayuhang barko na gumamit ng kanilang territorial waters. Ibig sabihin, hindi lang natigil ang drone. Posibleng magkaroon pa ng mas malalim na investigasyon na maaaring magdulot ng mas malaking problema para sa barkong pinanggalingan nito. Ayon din sa Sweden, matagal na nilang napapansin ang pagtaas ng hybrid activities ng Russia. Noong February 17, sinabi ng pinuno ng Swedish Military Intelligence na si Thomas Nilsson na napansin nilang pinalalakas ng Russia ang ganitong uri ng operasyon. Ayon kay Thomas Nilsson, patuloy na pinapalawak ng Russia ang kakayahan nito at handa itong gumawa ng mas mapanganib na hakbang. Binanggit niya na kabilang dito ang advanced sabotage, assassination plots, malalaking arson incidents at pag-atake sa mahahalagang infrastructure ng mga bansa. Sa madaling salita, para sa Sweden, ang drone incident na ito ay hindi hiwalay na pangyayari. Isa lamang ito sa mas malawak na pattern ng hybrid operations na matagal na nilang binabantayan. Sa madaling salita, ang tangkang operasyon ng Russia laban sa Charles de Gaulle ay hindi na ikinagulat ng Swedish Military Intelligence. Matagal na nilang inaasahan ang ganitong galaw. Kaya bago pa mangyari ang insidente, nakapwesto na ang isang patrol boat para bantayan ang Russian vessel na Zhigulevsk habang umiikot ito sa Baltic Sea. Dahil dito, mabilis na napigilan ang drone. Ang interception ay nangyari ng napakaaga kaya halos parang walang nangyaring operasyon. Ngunit kahit nabigo ang insidente, mahalaga pa ring pag-usapan ang mas malaking larawan. Ayon sa mga opisyal ng Sweden, tumitindi ang paggamit ng Russia ng hybrid warfare sa Europa. Bago natin ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito, kailangan munang maintindihan kung bakit may French aircraft carrier sa Sweden.
Ang presensya ng Charles de Gaulle sa port ng Malmo ay bahagi ng isang NATO operation. Hindi ito direktang paghahanda sa pag-atake. Sa halip, ito ay bahagi ng isang malaking military exercise na tinatawag na Lafayette 26. Ang Lafayette 26 ay isang multinational mission ng NATO na ginaganap sa paligid ng Sweden at sa Baltic Sea. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay protektahan ang mga undersea cables. Ang mga kable na ito ay mahalaga para sa global communication, internet traffic, at maraming bahagi ng modernong infrastructure. Sa mga nakaraang taon, may mga ulat na nagpapakita na bahagi ng hybrid strategy ng Russia ang paghahanap sa lokasyon ng mga kable na ito. Sa ilang kaso, pinaghihinalaan pa ang pagtatangkang sirain ng mga ito. Noong December 2024, may insidente kung saan hinuli ng Finland ang isang Russian vessel bilang bahagi ng investigasyon sa isang kaso ng naputol na undersea cable. Ang ganitong mga pangyayari ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang Lafayette 26. Bukod sa pagprotekta sa mga kable, layunin din ng operasyon na palakasin ang coordination ng France at ng mga kaalyado nitong bansa sa NATO. Ayon sa United States Naval Institute, ang misyon ay dinisenyo upang palakasin ang defense posture ng Europa laban sa posibleng banta mula sa Russia at sabay na patibayin ang seguridad ng mga hangganan ng Europa. Hindi ito magandang balita para sa Kremlin, lalo na nang makarating ang Charles de Gaulle sa Sweden. Ito ang unang pagkakataon na ang French carrier na ito ay dumating sa bansa at malinaw na simbolo ito ng presensya at lakas ng NATO sa rehiyon. Sa pananaw ng Russia, ang ganitong display ng military cooperation ay direktang tumatama sa mga taktika nitong ginagamit sa hybrid warfare. Kaya nagpadala ang Moscow ng spy ship sa Baltic Sea at naglunsad ng drone mula rito upang obserbahan ang nangyayari. Akala ng Kremlin ay tahimik nilang mababantayan ang buong operasyon. Ngunit agad na nakita ng Sweden ang galaw ng barko at ng drone. Napigilan ng drone at nawalan ng saysay ang tangkang surveillance. Sa huli, hindi rin nalaman ng Russia ang detalye ng mga aktibidad sa loob ng Lafayette 26 maliban sa mga impormasyong sadyang ipinapakita ng NATO bilang bahagi ng kanilang lakas. Pagkatapos ng insidente noong February 26, malinaw na napahiya ang Moscow. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng panganib. Para sa maraming analyst, ang pangyayaring yon ay isang senyales na mas nagiging matapang ang Russia sa paggamit ng hybrid tactics laban sa NATO. Ibig sabihin kahit nabigo ang isang operasyon, ipinapakita nito na patuloy na naghahanap ang Kremlin ng bagong paraan upang subukan ang depensa ng Europa. At sa susunod, maaaring mas masalimuot o mas agresibo pa ang paraan na kanilang gagamitin. Sa parehong linggo ng insidente sa Charles de Gaulle, may isa pang ulat na nagbigay ng bagong pagtingin sa paraan ng operasyon ng Russia sa Europa. Ayon sa ulat ng The Telegraph, may nadiskubreng network ng underground tunnels sa pagitan ng Poland at Belarus na ginagamit para makapasok ang mga migrant papunta sa European Union. Halos 200 migrants na ang nakatawid sa EU territory gamit ang mga tunnel na ito. Ayon sa mga opisyal sa Poland, pinaniniwala ang ginawa ang mga lagusan ng mga Middle Eastern specialists at posibleng bahagi ito ng mas malaking plano ng Russia na guluhin ng mga bansa sa Europa sa pamamagitan ng paggamit sa migration bilang paraan para pilitin ng ibang bansa. Ipinaliwanag din ito ng Henry Jackson Society sa isang artikulo noong November 2025. Ayon sa kanilang pagsusuri, itinutulak ng Russia ang mga desperadong migrant papunta sa hangganan ng EU. Kapag tumanggi ang mga bansang iyon na tanggapin ang patuloy na pagdami ng migrant, saka naman inaakusahan ng Kremlin ng mga bansang iyon na walang pakialam sa kalagayan ng ibang tao. Ang mga migrant mismo ay hindi kalaban. Nagagamit sila sa mas malaking laro ng mga bansa sa politika. Bahagi ito ng hybrid strategy para pahinain ng EU at NATO nang hindi nagkakaroon ng direktang digmaan. Isa itong pamilyar na taktika sa propaganda. At kapag pinagsama sa insidente ng drone laban sa Charles de Gaulle, makikita kung gaano nakalawak ang mga paraan na ginagamit sa hybrid warfare ng Russia. Ayon naman sa isang ulat ng The Record noong February 28, napansin din ng Dutch intelligence ang pagtaas ng ganitong mga operasyon. Bukod sa drones at migration pressure, gumagamit din ng Russia ng kombinasyon ng cyber attacks, disinformation campaigns, espionage, sabotage at lihim na political influence upang pahinain ang mga bansang nakikita nitong banta sa sarili nitong interes. Ayon sa ulat, malinaw na tumaas ang ganitong aktibidad sa Europa mula pa noong 2023. Sa loob ng Russia,
Ipinapakita ng pamahalaan ang mga hakbang na ito bilang bahagi ng laban na tinatawag nilang Decadent West. Sa naratibo ng Kremlin, ipinapakita nila ang Russia bilang isang bansa na nagtatanggol lamang sa sarili nitong kaligtasan at identidad. Para sa maraming analyst sa Europa, ang ganitong framing ay propaganda lamang. Ginagamit ito upang bigyang katwiran ang mga aksyon laban sa NATO, sa European Union at sa mga bansang dating bahagi ng Soviet bloc gaya ng Ukraine. Ang mas nakakabahala para sa mga bansa sa kanluran ay ang posibilidad na ang mga hakbang na ito ay hindi lang simpleng usaping politika ng mga bansa, kundi bahagi ng mas malalim na paniniwala. Kapag ang isang leader ay naniniwala na ang kanyang misyon ay batay sa paniniwala na iyon, mas mahirap siyang pigilan o kumbinsihin na umatras. Sa ganitong sitwasyon, may mga analyst na naniniwala na ang hybrid warfare ng Russia ay maaaring lalo pang lumawak sa mga susunod na taon. Balikan naman natin ang insidente ng drone na inilunsad papunta sa Charles de Gaulle. Sa unang tingin, kakaiba ang paraan ng paglunsad nito. Sa digmaan sa Ukraine, nakita na kayang magpalipad ng Russia ng mga drone mula sa sarili nitong teritoryo. Kaya lumilitaw ang tanong kung bakit kailangan pang magpadala ng barko sa Baltic Sea para maglunsad ng drone. Isang posibleng sagot ay ang limitasyon ng range ng ilang drone system. Gayunpaman, may mga modelong drone tulad ng Geran 2 na may tinatayang range na between 1,800 at 2,500 kilometers o humigit kumulang 1,120 hanggang 1,550 miles. Ibig sabihin, kung ilulunsad mula sa tamang lugar sa Russia, maaari pa rin nitong maabot ang Sweden. Dahil dito may mga analyst na naniniwala na ang tunay na layunin ng drone launch mula sa barko ay hindi lang simpleng pag-atake. Posibleng bahagi ito ng surveillance o intelligence gathering habang nagaganap ang NATO operation sa Baltic region. Para sa maraming analyst, may mga hakbang na ginagawa ang NATO para sagutin ang hybrid tactics ng Russia. Ngunit ayon sa ilan, hindi sapat kung panandalian lang ang mga ito. Kung patuloy na pinapalakas ng Russia ang ganitong uri ng operasyon, kailangan din daw na maging matatag at tuloy-tuloy ang sagot ng NATO. Ang ideya ay simple. Sa bawat hybrid escalation ng Russia, dapat may malinaw at matibay na sagot. Sa ganitong paraan, ipinapakita sa Kremlin na nakikita ng NATO ang ginagawa nito at handa itong pigilan ng anumang tangka na guluhin ng seguridad ng Europa. May isa pang pananaw na lumalabas sa mga diskusyon. Para sa ilan, maaaring may personal na dahilan din kung bakit tinarget ang Charles de Gaulle. Kahit ang Sweden ang naging sentro ng balita dahil sa mabilis nitong pagtugon noong February 26, may isa pang pangyayari bago yon na posibleng nagpalala ng tensyon. Ilang linggo bago ang insidente, gumawa ang France ng isang hakbang na may malaking epekto sa suporta nito sa Ukraine. Para sa Kremlin, ang ganitong klaseng tulong ay maaring makita bilang direktang hamon. Dahil dito may mga analyst na nagsasabing posibleng naapektuhan nito ang desisyon ng Russia na magpadala ng drone para obserbahan o subukan ang depensa sa paligid ng Charles de Gaulle. Sa kabuuan, ipinapakita ng insidenteng ito kung gaano kakomplikado ang modernong labanan sa pagitan ng mga bansa. Hindi lang ito tungkol sa tradisyonal na digmaan. Kasama rito ang cyber operations, propaganda, intelligence missions at iba pang hakbang na hindi agad nakikita sa frontline. Habang patuloy ang ganitong uri ng tensyon sa pagitan ng Russia at ng mga bansa sa NATO, malinaw na magiging mahalaga ang mabilis na reaksyon, matibay na koordinasyon at malinaw na mensahe upang maiwasan ang mas malaking paglala ng sitwasyon sa hinaharap. Habang pinag-uusapan ng mga opisyal sa Europa ang nangyari sa Baltic Sea, may isang mahalagang tanong na patuloy na lumalabas sa mga diskusyon. Hanggang saan ba handang itulak ng Russia ang ganitong uri ng operasyon nang hindi nagdudulot ng direktang sagupaan sa NATO? Sa maraming pagkakataon, ang mga ganitong insidente ay tinatawag na gray zone actions. Ibig sabihin, mga hakbang na hindi umaabot sa malinaw na digmaan pero sapat para subukan ang depensa at reaksyon ng ibang bansa. Sa ganitong paraan, maaring makita ng isang bansa kung gaano kabilis sasagot ang kalaban at kung gaano kalakas ang kanilang koordinasyon. Para sa mga bansang nasa paligid ng Baltic Sea, hindi na bago ang ganitong sitwasyon. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit nilang napapansin ang paglapit ng mga barko na pinaghihinalaang nagsasagawa ng surveillance. Minsan ay may kasamang drone at minsan naman ay mga barkong tila nagmamasid lamang sa malalayong bahagi ng dagat. Dahil dito nagkaroon ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga rutang dinaraanan na ng mga barko sa rehiyong ito.
Ang Baltic Sea ay hindi lamang mahalaga sa usaping militar. Isa rin itong mahalagang daanan para sa kalakalan, transportasyon at komunikasyon ng maraming bansa sa Europa. Kapag may kakaibang galaw sa lugar na ito, mabilis itong napapansin ng mga awtoridad. Ito ang dahilan kung bakit mabilis ding natukoy ang pinanggalingan ng drone na lumipad malapit sa Charles de Gaulle. Para sa NATO, ang ganitong pangyayari ay isang paalala kung gaano kahalaga ang patuloy na pagbabantay sa mga sensitibong lugar sa Europa. Kahit maliit na insidente lamang sa unang tingin, maaari itong maging bahagi ng mas malaking larawan ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ang mabilis na pagkilos ng Sweden ay nagpakita rin ng kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng mga kaalyado. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga na ang impormasyon ay agad na naibabahagi sa pagitan ng mga bansa upang maiwasan ang mas malaking problema. Kapag mabilis ang komunikasyon at malinaw ang koordinasyon, mas madaling pigilan ang mga insidente bago pa ito lumaki. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na nagsasagawa ng joint exercises ang NATO sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa kabilang banda, para sa Russia, ang paggamit ng hybrid tactics ay nananatiling isang paraan upang ipakita na kaya nitong pilitin ng ibang bansa nang hindi agad nagiging direktang digmaan ng sitwasyon. Sa ganitong uri ng estratehiya, maaaring subukan ng depensa ng ibang bansa habang iniiwasan ng direktang sagupaan ng mga hukbo. Ngunit may panganib din ng ganitong uri ng taktika. Kapag nagkamali ang kalkulasyon o kapag lumala ang isang insidente, maaaring mabilis itong lumaki at maging mas seryosong krisis. Ito ang dahilan kung bakit maraming analis ang nagsasabing mahalaga ang maingat na paghawak sa bawat insidente. Kahit ang isang drone na lumipad sa maling direksyon ay maaaring magdulot ng tensyon kung hindi agad malinaw kung sino ang nasa likod nito at ano ang layunin nito. Sa ngayon, malinaw na napigilan ng insidente sa Baltic Sea bago pa ito maging mas malaking problema. Ngunit para sa mga bansang kasangkot sa usapin, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na patuloy na umiinit ang kompetisyon sa pagitan ng Russia at ng mga bansa sa NATO. Sa mga susunod na buwan, inaasahang mas magiging aktibo ang pagbabantay sa mga rutang dinaraanan ng mga barko sa Europa. Hindi lamang sa Baltic Sea, kundi pati sa iba pang bahagi ng rehiyon kung saan may mahalagang infrastruktura at mga military operation. Sa huli, ipinapakita ng insidenteng ito na sa modernong panahon, ang tensyon sa pagitan ng mga bansa ay hindi lamang nakikita sa malalaking labanan. Minsan, nagsisimula ito sa mas maliliit na pangyayari na unti-unting nagbubunyag ng mas malaking larawan ng politika sa mundo. At habang patuloy na sinusubukan ng mga bansa ang kakayahan ng isa't isa, nananatiling mahalaga ang malinaw na komunikasyon, mabilis na reaksyon at matatag na koordinasyon upang maiwasan ang mga pangyayaring maaring humantong sa mas malaking krisis. Sa ngayon, nananatiling kontrolado ang sitwasyon sa Baltic Sea. Ngunit para sa mga bansang nagbabantay sa rehiyon, malinaw na ang ganitong uri ng insidente ay hindi dapat balewalain. Kahit maliit na galaw sa dagat o sa himpapawid ay maaring maging simula ng mas malaking tensyon kapag may kasamang malalakas na bansa. Sa huli, ipinapakita ng insidente sa Baltic Sea na kahit isang drone lamang ang sangkot, maaaring magpakita ng mas malaking larawan ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Sa panahon ngayon, hindi na lamang sa malalaking labanan na susukat ang kompetisyon ng mga kapangyarihan sa mundo. Minsan, nagsisimula ito sa mas maliliit na pangyayari, isang barko sa dagat, isang drone sa himpapawid, at isang desisyon na maaaring magbago sa takbo ng politika.